5 taktika ng UST para matalo ang Lasal. Anong mga dapat gawin? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Go Uste! Paniguradong iyan ang sigaw ng mga UST fans para sa pagbangon ng Espanya. Narito naman ang ilang taktika na dapat gawin ng UST, gayon din ang mga dapat iwasan. Ka-Volleyball Nation, ito ay mula sa naging laro nila sa playoff na dapat pagtuunan ng pansin. Una, bawasan ang mga unforced errors. Taon-taon na itong problema ng UST. Ang mga ganitong pagkakamali ang sumisira sa momentum at moral ng team. Mahirap itong solusyonan, pero napakahalaga. Hanggat hindi naayos ito, patuloy na mahihirapan ang team na tapusin ang mga laban. Ikalawa, decision making ni Carvalho. Ang mga desisyon ng setter ang nagdidikta ng ritmo at kumpiyansa ng team. Sa nakaraan ng laban ay parang wala sa kondisyon si Carvalho. Ang mga set niya ay parang minamadali at walang pakialam sa mga blocking ng DLSU. Sa mga ganitong importanteng laban, ang tama at matalinong pagdesisyon ay hindi maaaring baliwalain. Kailangan mapansin ni Cassie na may middle hitter siya. Subalit ayon sa isang post ay may injury pala si Cassie sa kanyang finger, kaya naman hirap itong mag-set. Pangatlo, kailangan ng maaasahang open hitter. Dahil wala si Jonah Perdido, sina Hilongo at Cordora ang kinakailangang umangat. Bagamat binibigay nila ang kanilang best, hindi naging consistent ang performance nila. Madalas silang mukhang nag-aalangan at kinakabahan. Kailangan nilang mahanap ang kanilang ritmo at kumpiyansa para suportahan si Poyos, lalo na kapag nasa likod siya. Dahil kapag nasa likod si Poyos, ay doon nakakahabol ang Lasal at nauungusan pa sa malaki nilang kalamangan. Mga hindi kinakailangang eksperimento ni Coach Kung Fu Reyes. Maraming kahina-hinalang desisyon ang ginawa noong laban ni Coach Kung Fu. Paggamit ng middle blocker bilang service specialist at sweeper sa likod. Iyon ay si Plaza. Kaya naman auto-target si Carino sa zone kung nasaan si Plaza. Paglalagay kay Marga Altea bilang opposite habang si Reg Jurado ang pinag-set. Alam nating bomba at clutch si Jurado tapos ilalagay mo sa setter position. Pagpapaliban ng timeout, lumalayo na ang kalaban sa lamang pero hindi pa rin nagte-timeout. Hindi pagsubok kay Wahe bilang starting setter kahit hindi maganda ang laro ni Cassie. Parang hindi nakatulong ang mga eksperimentong ito sa team at maaring makagulo pa sa kanilang flow. Sana ay mapag-aralan agad ng coaching staff ang mga desisyong ito nang malinaw upang pagpasok ng Game 1 semis ay hindi na maulit. Stable first ball. Ang stable na receive ang pundasyon ng anumang offensive play. Pero ang kawalan ng consistent at accurate na reception ng mga defender noong game lalo na sa crucial na mga puntos ang naglimita sa mga option ng setter at nagpahirap sa pagbuo ng tuloy-tuloy na atake at puro bigay na lang sa open kahit hindi na epektibo. Yan ang malinaw na ebidensya ng mahina at hindi magandang first ball. Kaya naman kailangan itong ma-address ng UST kung gusto pa nilang ma-extend ang laban. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.